Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1811. Ang ikaapat na matanda ay paulit-ulit na umiling, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Paano niya naisip na ang isang pang-pitong baitang Ultimate God level fighter ay talagang mapapasabog ang isang 9th grade fighter ng isang suntok lang? Itong brat na nauna sa kanya ay nakakatakot ng 2 grado na mas mababa kaysa sa kanya. 2 F***ing grades ng cultivation. Paano ba talaga siya itataboy ng brat na iyon, ng ganoon lang? Hindi masama. Walang pakialam na tiningnan ni Jackie ang kanyang kamao. Mukhang kontento na siya sa lakas niya ngayon. Noong siya ay nasa ika-4 na baitang Ultimate God level, nagawa niyang pumatay ng isang ika-7 baitang manlalaban, at sa oras na iyon, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang ika-8 baitang Ultimate God level fighter. Ngayon ay napataas na niya ang kanyang martial level ng 3 ng sabay-sabay, at nagawa niyang talunin ang isang manlalaban sa ika-9 na baitang. Ito ang nagparamdam kay Jackie na marahil, maaari rin niyang labanan ang isang first grade soul penetrating level fighter. Ikaw itong makulit na brat. Sa tingin mo kaya mo akong manalo dahil lang mas may lakas ka. Huwag kalimutan, ang aking cultivation level ay mas mataas at mas mahusay kaysa sa iyo. Ang aking chi energy ay mas makapal at mas mayaman kaysa sa iyo, at ako ay isang elder ng Bloodshed Clan. Ang aking pagsasanay sa martial arts ay magiging mas malakas at matatag kaysa sa iyo. Bumalat ang galit sa ika-4 na matanda nang makita niya ang mapang-asar na mukha ni Jackie. Sa sobrang galit niya ay naging asul ang mukha niya sa isang segundo. Pagkatapos ay pinakilos niya ang kanyang chi energy at bumuo ng isang napakalaking aura na tigre. Ang malaking aura na tigre ay 12 ng talampakan ang taas at mukhang makapangyarihan at makapangyarihan. Ang gayong malaking aura na tigre ay halos hindi napapansin. Kaya naman, nasaksihan ng ilang disipulo ng Bloodshed Clan ang malaking tigre na ito mula sa malayo sa labas ng kagubatan. Tingnan mo, doon. Ang aura tigre na iyon ay parang martial technique ng ating 4th Elder. Lumipad pa itaas ang isa sa mga alagad at napasigaw sa pananibik. Alam nilang lahat na ang martial skill na ito ng 4th Elder ay napakalakas, at halos hindi nila makita ang paghahagis nito. Tunay silang mapalad na masaksihan ang gayong tagpo mula sa malayo ngayon, bagamat ito ay malayo, ito ay napakabukas na mata para sa kanila. Wow! Sino ang ibang partido na talagang mapipilit ang ating pang-4 na Elder na gawin ang pamamaraang ito? Matapos marinig ang bulalas ng alagad, agad na lumipad pataas ang unang elder pati na rin si Edward Gray upang pagtibayin ang kasabihan. Gayunpaman, dahil masyadong malayo ang distansya, hindi nila makita kung sino ang kinakalaban ng ika-4 na elder. Dahil din sa layo, parang kasing laki ng hinlalaki ng tao ang dambuhalang aura na tigre na iyon. Mukhang ang 4th Elder ay nakatagpo ng ilang elite na manlalaban ng 9 Army ngayon, at ang elite fighter na iyon ay dapat na nasa ika-7 grado man lang ng Ultimate God Realm. Kung hindi, hindi gagamitin ng 4th Elder ang teknik na ito. Ang teknik na ito ay isang 3rd grade elementary level martial skill. Malumanay na nagsalita ang unang Elder at isang mahinahong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang pangalawang Elder, gayunpaman, ay hindi sumang-ayon. Parang hindi naman. Kung ang kalaban ay isang pang-7 baitang Ultimate God level fighter lamang, kailangan ba ng 4th Elder na magsagawa ng ganoong kalakas na kasanayan sa militar? Hindi ba ito ay tulad ng pagbasag ng isang langaw sa isang gulong? Ang paggamit ng gayong martial skill ay isang pag-aaksaya lamang ng chi energy. Hahaha, tama ka, pangalawang Elder. Ngunit, kahit sino pa ang kalaban, tiyak na siya ay isang patay na karne ngayong ginagamit ng pang-4 na Elder ang kasanayang ito. Tumawa ng malakas si Edward kasama ang unang elder. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napawi ang kanyang pagtawa. Mula sa kinaroroonan niya ngayon, nakita niya ang 2 malalaking kamao na parang dragon na lumilitaw sa hangin sa ibabaw ng kagubatan. Ang mga kamao na iyon ay napakalaki at hindi gaanong maliit kaysa sa napakalaking aura na tigre. Napakalaki ng mga ito na kahit ang mga nasa malayo sa pinangyarihan ay kitang-kita na ang 2 dragon na hugis kamao. What the hell? Hindi ba ito isang 3rd grade intermediate level martial technique, ang Twin Dragon's Feast? Napabuntong hininga ang pangalawang elder nang makita niya ang mga kamao. Anong nangyari? Walang sino mang tao ang makakagawa ng kasanayang ito. At sino ang taong ito na kayang gawin ang martial skill na ito sa ganoong sukat? Nakikipag-away ba ang ika-4 na elder sa isang malakas na tao mula sa aming angkan? Ang unang elder at ang iba ay natulala sa bagong nasaksihang eksena, natarante sila. Ang gayong malakas na manlalaban ay hindi makikita sa kagubatan, lagi silang nasa labas ng kagubatan.
Kaya't sino ang nakikipag-away sa Fourth Elder dito ngayon? Ang kambal na kamao ng Dragons. Nakuha mo ang kasanayang ito. Paano ito posible? Habang ang unang Elder at ang pinuno ng Bloodshed Clan ay nalilito tungkol sa sitwasyon, ang ikaapat na Elder ay parehong namangha sa mismong sandaling ito. Hindi niya akalain na ang brat na ito na nauna sa kanya ay talagang nakakaalam at nakakuha ng kasanayan sa militar ng Bloodshed Clan. Bukod dito, ang nakakatakot na Twin Dragon Fist na ito ay isa sa pinakamahirap na diskarte na gustong makuha ng karamihan sa kanila. Hey! Simple lang. Pinatay ko ang iyong mga tao at nakuha ko ang martial tome mula sa martial ring, at natural, matututunan ko at makuha ang martial skill na ito. Tumawa ng walang pakialam si Jackie. Ang kanyang hindi nababagabag na tono at ekspresyon ay labis na nagulat sa ikaapat na Elder. Ayon sa sinabi ni Jackie, hindi ba ibig sabihin noon ay natutunan at na-practice lang niya ang teknik na ito hindi pa lang noon? Talagang master ang brat na ito sa mga masters. Brat, sino ka ba? Talagang walang paraan na may ganoong master sa Nine Army. Ang ikaapat na Elder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Jackie sa kanyang mga mata na puno ng malisya at puot. Kung patuloy na lumaki ang brat na ito, wala sa kanila ang makakatalo sa kanya. Hindi ka maniniwala sa akin kahit na sabihin ko sa iyo na ako ay mula sa abandonadong mundo. Napangiti ng mapait si Jackie, at pagkatapos ay may kilati sa kanyang isipan, ang dalawang malalaking kamao na hugis dragon ay itinaboy. Naramdaman ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ng chi sa pag-atake ni Jackie, ang ikaapat na Elder ay ganap na nabigla. Pagkatapos ay naging seryoso siya at medyo determinado, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nag-inject ng mas maraming chi energy sa kanyang napakalaking aura na tigre. Noon lamang niya ginawa ang higanting tigre na sumugod kay Jackie. Dagendong. Ang higanting tigre ay nagpakawala ng isang nakakatakot na tigre na umungol habang ito ay sumisingil. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang nakagugulat na Dagendong na tumago sa kagubatan. Dagendong. Sa kabilang banda, naglabas din ng tunog ng Dagendong ng dragon ang kambal na kamao ng dragon ni Jackie. Ang eksena ng labanan ay kahawig ng isang epikong labanan sa pagitan ng isang dragon at isang tigre. Boom! Agad na bumagsak ang dalawang malalaking kamao sa napakalaking aura na tigre. Isang puting sinag ng liwanag ang kumislap sa sandaling nagbanggaan ang dalawang pag-atake ng chi, na nabulag sa mga saksi. Hindi pwede. Ang ating pang-apat na Elder ay hindi katugma sa kabilang partido. Sino ba siya? Siguradong hindi galing sa clan ko ang taong iyon. Ang malalakas na manlalaban sa aking angkan ay narito lahat at tiyak na hindi tayo tatama sa ikaapat na Elder. Nang mapansin na ang malalaking kamao ay unti-unting nang ibabaw sa labanan, ang unang Elder ay nagsimulang pawisan sa takot. Ang pangalawang Elder, sa kabilang banda, ay nagpahayag ng kanyang mga alalahanin. Unang Elder, natatakot ako na ang kasalukuyang nasa pakikipaglaban sa ikaapat na Elder ay siya rin ang pumatay sa iyong disipulo, si Simon. Ang taong iyon ba ay mula sa Nine Army? Pero, hindi rin pwede. Kilala namin ang lahat ng malalakas na tao sa Nine Army at ngayon lang sila nasa kanilang mga kuta. Moherf * Sacker. Kailangan kong pumunta at tingnang mabuti. Ang galit ay dumaloy sa unang Elder na parang lava. Sa isang iglap, diretso siyang lumipad sa larangan ng digmaan. Masyado silang malayo sa atin, unang Elder. Huli na para pumunta doon ngayon. Ang pangalawang Elder, si Edward, at ang iba ay lumipad din sa langit, at nang makita nila na ang unang Elder ay dumiretso sa larangan ng digmaan ng hindi lumilingon, wala silang ibang nagawa kundi ang habulin siya. Boom! Ang malaking mabangis na tigre ay naputol, gayunpaman, ang dalawang malalaking kamao ng dragon ay naging bahagyang maaninag at mapurol. Bagamat ang enerhiyang chi nito ay nabawasan ng malaki, ito ay napakatibay at malakas pa rin, na nagdadala ng maraming enerhiyang chi. Ang mga kamao ng dragon ay dumiretso sa ikaapat na Elder ng walang awa. F***, hindi pwede. Hindi pwede. Habang pinagmamasdan ng dalawang malalaking kamao na walang tigil na lumalapit sa kanya, ang ikaapat na Elder ay napasigaw sa kawalan ng pag-asa, ang kanyang mga paa ay nanginginig sa takot at ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at nanlalamig. Sa wakas, sa kanyang nakakatakot na mga mata, ang dalawang malalaking kamao ng dragon ay dumapo sa kanyang katawan, natangay siya at bumagsak siya sa lupa, ng malakas. Ang eksena ay isang madugong gulo at halos hindi na makilala ng isa ang ikaapat na Elder. Si Jackie ay commandant, lumipad pababa, at hinubad ang kanyang martial ring, pagkatapos ay mabilis na ginintuan patungo kay Nash at sa iba pa. Pumunta ka. Aalis na tayo sa lugar na ito ngayon. Masyadong malaki ang kaguluhan, at natatakot ako na may iba pang malalakas na manlalaban na darating dito, kasama ang Master of the Bloodshed Clan. Natatakot ako na ang lahat ng mga powerhouse na iyon ay darating. Kabanata 18:13.
Young Master Jackie, pinatay mo talaga ang matandang iyon sa 9th grade Ultimate God level. Tumingin si Melody kay Jackie na may mga expectations na nakasulat sa buong mukha niya. Napatingin din si Nash at ang iba kay Jackie na gusto talaga nilang malaman ang ending. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isa sa mga elder ng Bloodshed Clan at maaaring ituring na isa sa mga nangungunang kapangyarihan ng Bloodshed Clan. Tumango si Jackie. Oo, pinatay ko siya. Hindi ako natatakot ngayon kahit na kailangan kong labanan ang Sect Master ng Bloodshed Clan dahil baka mapatay ko siya. Gayunpaman, hindi ito gagana kung masyadong marami sa kanilang mga tao ang darating. Hindi ko kayo mapoprotektahan. Tara, alis na tayo. Mabilis na inakay ni Jackie ang mga taong iyon palayo sa lugar pagkatapos niyang magsalita. Mga 10 minuto pagkatapos nilang umalis, humigit kumulang 100 tao ang lumitaw sa lugar. Ang mga taong ito ay alinman sa mga matatanda o mga patron ng Bloodshed Clan. Lahat sila ay nakatingin sa katawan sa lupa na may malungkot at galit na mga mukha. Numero 4. Lumipad pababa ang unang elder at direktang lumuhad sa harap ng ika-4 na elder. Numero 4. Bakit? Bakit ka namatay sa isang nakakatakot na kamatayan? Number 4. Sino ang pumatay sa iyo? Ipaghihiganti talaga kita. Siguradong ipaghihiganti ka namin. Ang pang-4 na elder ay may magandang relasyon sa unang elder ngunit kahit anong tawag sa kanya ng unang elder, ang ika-4 na elder ay patay na at hindi na humihinga. Sino iyon? Maaari ba talagang isang tao mula sa 9 Army ang nasa ika-9 na baitang Ultimate God level? Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Edward at sobrang sama ng pakiramdam niya. Pavilion Master, tingnan mo dito. Mayroong 2 iba pang mga disipulo sa ika-7 baitang Ultimate God level dito at marami pang mga disipulo sa Ultimate God level ang namatay dito. Sa wakas, natuklasan ng isa sa kanilang Patronus ang maraming katawan ng mga disipulo ng Bloodshed Clan sa kabilang panig. Agad namang lumipad si Edward at ang iba pa para tingnan. Sa sobrang galit nila ay nanginginig ang kanilang mga bibig. Naiintindihan ko na rin sa wakas. Sa wakas ay naalala ko na may isang tao at tiyak na siya ang gumawa nito. Sa sandaling ito, sumigaw ng malakas ang pangalawang elder na tila may naalala. WHO. Agad na tumingin si Edward at ang iba pa kay second elder na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Kapatid ng First Fortress Master. Nakalimutan na ba ninyo guys na bumalik siya kanina? Nasugatan daw siya nang pumunta siya sa isang lugar para maghanap ng mga kayamanan. Siya ay nakarete sa buong panahong ito dahil dumaranas siya ng kakaibang lason. Hindi pa namin nakikita ang taong ito hanggang ngayon at sa tingin ko ay siya iyon. Kung tungkol sa sinabi niya tungkol sa pagkasugat at pagkalason ng kakaibang lason, tiyak na peke iyon o naka-recover na siya noon pa man. Sinabi ng pangalawang elder na may ekspresyon sa kanyang mukha na parang naiintindihan niya ang lahat. F***, dapat siya yon. Tara na, Sect Master. Sasalakayin ba natin ang 9 Army? Hinigpitin ng unang elder ang kanyang mga kamao at mabangis na sinabi. Gayunpaman, mayroon pa ring mga ingay sa labanan sa loob ng kagubatan na ito. Mukhang napakaraming tao na nanggaling sa abandonadong mundo ang hindi pa ganap na napatay. Nagsimulang sumimangot si Edward sa mga sandaling ito. Bagamat labis din siyang nalungkot sa pagkamatay ng ika-4 na elder, naramdaman niyang napakawalang ingat na direktang salakayin ang siyam na hukbo ngayon. Ang pinakamahalagang punto ay ang 9 Army ay hindi mahina. Hindi sila natatakot sa mga taong iyon noong nakaraan ngunit marami na sa kanilang mga amo ang namatay. Kung sinimulan nila ang isang labanan sa 9 Army ngayon, sila ay magderanas ng malaking pagkatalo kahit na sila ay manalo. Pavilion Master, mga taong mababa ang husay sa pakikipaglaban. Bukod pa riyan, maririnig ang kaunting mga ingay ng labanan pagkatapos naming patayin sila nitong 2 hanggang 3 araw. Ano ang kinakatawan nito? Ibig sabihin halos lahat ng taong pumasok sa lugar na ito ay namatay na. Hindi nila tayo pinagbantaan gaya ng ginagawa ng 9 Army. Bukod pa riyan, hindi kumbinsido ang ating mga disipulo kung hindi natin ipaghihiganti ang ika-4 na elder. Galit na sabi ng unang matanda. Lubhang masama ang pakiramdam niya na namatay ang kanyang alagad at matalik na kaibigan. Kabanata 18:14. Si Edward ay inilagay sa isang mahirap na sitwasyon nang sabihin ito ng unang elder. Kailangan niyang aminin na ang 9 Army ay tiyak na tinak sa kanilang laman at matagal na nilang gustong bunutin ang puwersang ito. Dati, plano nilang direktang patayin ang mga taong ito na pumasok mula sa abandonadong mundo at tiyak na sasali sa laban ng 9 Army dahil miyembro sila ng Anti-Alliance Guard. Tiyak na gagawin nila ito kahit na palabas lang. Lihim na silang nagpaalam sa isa pang puwersa na miyembro ng Alliance Guard na lumapit at tulungan sila. Titiyakin nito na madali nilang maaalis ang 9 Army.
Sa pagtingin sa oras, naintindihan niya na malapit nang dumating ang mga tao ng Sword King Clan at gusto niyang hintayin sila. Gayunpaman, ang unang elder at iba pang miyembro ay galit na galit dahil sa pagkamatay ng ikaapat na elder. Mukhang wala siyang choice bukod sa pag-atake sa Nine Army. Pwede namang gumana yon pero kailangan man lang maghanap ng excuse. Tiyak na hindi ito gagana kung wala tayong anumang dahilan para gawin iyon. Napaisip naman si Edward at nakasimangot na sabi. Tapos, binisita lang namin sila at hindi nila in-acknowledge na nagpadala sila ng mga tao para tumulong sa mga pumasok sa lugar. Binigyan ko pa sila ng ultimatum na nagsasabing papatayin ko ang mga taong pinaponte nila at dalhin ang mga bungo sa kanila. Makatuwiran kung pupunta tayo sa kanila pagkatapos nating mahuli o mapatay ang kanilang mga tao. Walang saysay kung diretso tayong pumunta ngayon para guluhin sila. Agad na sumagot ang unang elder, anong uri ng patunay ang kailangan natin? Kami, ang Alliance Guard, at ang Anti-Alliance Guard ay palaging magkasalungat na puwersa. Higit pa rito, hindi kami madalas pumupunta sa gubat na ito na puno ng kayamanan at naghahanap ng mga mahahalagang bagay dito dahil narito ang Nine Army. Ang lahat ng ito ay para lang hindi tayo makipag-away sa kanila. Isa itong magandang pagkakataon para maalis sila. Sinabi rin ng pangalawang elder, tama, Sect Master. Hindi ba't ang pagtanggi nilang umamin sa mga bagay-bagay ay nagpapakita na sila ay natatakot sa atin? Haha! Mas malakas ka ngayon kaysa sa First Fortress Master nila. Kung pupunta tayo ngayon at papatayin ang First Fortress Master nila, natalo na sana natin sila, in terms of power. Bakit kailangan natin ng anumang dahilan? Masasabi lang natin na nakita natin ang kanilang mga tao na pumatay ng marami sa ating mga tao ngunit hindi natin sila nahuli. Nanatiling tahimik si Edward ng ilang segundo bago siya tuluyang tumango. Sige, gawin na lang natin. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis na lumipad ang grupo nila palabas ng gubat at nagpadala ng flare sa langit. Anong nangyayari? Bakit bigla na lang nila tayong tinitipon? Marami sa mga disipulo ng Bloodshed Clan ang nagulat nang makita nila ang flare habang sila ay nakikipaglaban pa rin. Gayunpaman, lumipad pa rin sila hanggang sa langit bago direktang lumabas ng kagubatan. Umuurong ba sila? Maraming tao na muntik nang mapatay ay bahagyang nakahinga nang makitang umatras ang mga disipulo ng Bloodshed Clan. I wonder how Jackie and the others are. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagtipon sa isa sa mga tuktok ng bundok at lahat sila ay nagsasanay sa posisyong nakaupo. Maraming tao ang nakalusot pagkatapos ng ilang araw sa pagsasanay. Ang ilan sa kanila na nasa rurok na yugto ng tunay na antas ng Diyos ay matagumpay ding nakapasok sa unang baitang Ultimate God level pagkatapos nilang makuha ang martial art technique. Dapat ay maayos ang lahat kung walang anumang aksidente, dapat ay nakalusot na muli sila ngayon. Napaisip naman si Helena sabay ngiti. Dapat napino na nila ang third grade intermediate pills kung makalusot na naman sila at dapat tumaas ng husto ang kanilang fighting prowess, especially Jackie. Base sa kanyang combat power. Sok! Mahirap isipin kung paano siya magiging. Tuwang-tuwa ang puso ni Daniela nang banggitin niya si Jackie. Maganda ang mood niya nitong nakaraang 2 araw dahil niyakap siya ni Jackie nang magpaalam sila. Kabanata 18:15. Tama. Hindi pa kami nakakita ng ganoong talentong master. Maraming tao ang nagsimulang tumawa. Sigurado iyan dahil ito ang aking panganay na kapatid. Proud din ang ekspresyon ng mukha ni Randall habang masayang sinabi. Sa wakas nakapasok na ako sa first grade Ultimate God level. Sa kasamaang palad, napakahirap talagang abutin ang kapatid ko. Sa tingin ko, imposible ito habang buhay. Tama na yan. Kung hindi tayo binigyan niyang Master Jackie ng martial art technique, paano tayo makakalusot sa first grade Ultimate God level? Masayang sabi ng isa pang elder ng Tudor family. Tumaas ng 200 taon ang kanyang habang buhay matapos makapasok sa first grade Ultimate God level. Ang ganitong pagtaas ng haba ng buhay ay tiyak na panabik para sa isang matandang tulad niya na nasa edad na 70 na. Bukod doon, siya ay nagmukhang mas bata pagkatapos niyang sumibak. Kung gusto ninyong suklian ang kanilang kabutihan, ipaglaban ninyo ang inyong buhay sa laban mamaya. Si Jackie at ang iba ay binibigyan kami ng mas maraming oras upang mas mabilis kaming makalusot sa mga mapagkukunan ng martial enhancement na nakuha namin. Pagdating ng panahon, sigurado ako na hindi tayo makakatakas sa isang malaking labanan at wala tayong ideya kung ilang miyembro ng Bloodshed Clan ang naroon. Sigh! Halos 100,000 lang tayo dito. Mahigit kalahati ng 400,000 tao ang namatay. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay nagsimulang ngumiti ng mapait. Dapat mayroong ilan sa ating mga tao sa kagubatan sa ibaba ngunit hindi marami. Naniniwala ako na mas maraming tao mula sa mga dagat at ang Cloud Sky Sect ang namatay. Hindi ipinaabot niyang Master Jackie at ng iba pa ang kanilang tulong sa mga taong ito.
Sa aming paglalakbay dito, nakita namin ang maraming katawan ng mga disipulo ng Hall of Divine Royal. Ang Hall of Divine Royal at ang Cloud Sky Sect ay maaaring ituring na nawasak. Sabi ni Pavilion Master Harry ng Divine King Sect pagkatapos niyang ngumiti ng mapait. Gayunpaman, ang kagubatan na ito ay medyo malaki. Sigurado akong nasa 10,000 ang mga tao nila na nabubuhay pa. Ang maaaring manatiling buhay ay ang mga maswerte o sobrang galing. Ganito ang mundo. Dapat ay may humigit kumulang 600,000 ang ating mga kababayan at mga taga-dagat na pumasok sa lugar na ito. Ngayon, dapat wala pang 200,000 tao ang nabubuhay na may pinagsamang dalawang puwersa. Bamantong hininga din ng isa sa mga pangalawang klase na aristokratikong Panginoon ng pamilya. Tiningnan niya ang kanyang pamilya at 2,000 tao na lang ang natira sa 10,000 tao na pumasok. Marami sa mga katawan ng miyembro ng kanilang pamilya ang nakahiga sa gubat na ito. Kailangan nating pasalamatan si Young Master Jackie para dyan. Kung wala sila, mas marami sa atin ang patay ngayon. Dati, ang lahat ay nagpapatayan upang makakuha ng mahalagang kayamanan. Kung hindi kami aabisuhan ni Young Master Jackie, hindi pa rin kami clueless na may puwersang kilala bilang Alliance Guard sa lugar na ito. At sa ngayon, gusto na nila tayong patayin, ang mga taong pumasok sa lugar na ito. Ang Sect Master ng Supreme Clarity Sect, si Oreo, ay napabuntong hininga din sa matinding panaghoy. Hoy, parang tumigil ang mga ingay ng away. Ang mga disipulo ng Bloodshed Clan ay tila lumipad palabas ng kagubatan. Tumingin si Venus sa direksyon ng labas ng kagubatan at sinabing may pagtataka sa mukha. Ang mga condensed figure na iyon ay malinaw na mga disipulo ng Bloodshed Clan. Hindi kaya nila planong ipagpatuloy ang pangangaso sa atin dahil iniisip nila na wala na tayong natitira. Natuwa si Harry. Ito ay mahusay. Isang matalinong desisyon ang ginawa ni Jackie sa paghiling sa amin na maghintay dito. Narinig nila na walang mga ingay na nag-aaway at pagkatapos nilang maghanap ng ilang sandali, binitiwan na nila kami dahil akala nila wala na kaming natira. Kabanata 18:16. Ang galing nito. Pinapaalis ba talaga nila tayo? Tuwang-tuwa ang isang pangatlong klaseng aristokratikong Panginoon ng pamilya na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi na sila hinabol ng Bloodshed Clan. Bagamat si Jackie at ang iba pa ay mabilis na nakalusot, napakarami sa kanila ang namatay at hindi gaanong tao ang naiwan. Wala pa rin silang laban sa kalaban ng Bloodshed Clan sa kabila ng pagdami ng mga miyembro sa First Grade Ultimate God level. Bukod pa riyan, kahit gaano pa kataas ang husay ni Jackie at ng iba pa sa pakikipaglaban, hinding-hindi nila makakalaban ang Bloodshed Clan Masters. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam nila ay mamamatay sila kung magpapatuloy ang labanan, at hindi madaling mabuhay. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang mga miyembro ng Bloodshed Clan ay atras sa sandaling ito. Ito ay kakaiba. Bakit lahat sila umatras? Nakasimangot din si Ethan, naguguluhan sa nangyari. Pinag-isipan ito ni Sam at sinabing, kahit ano pa iyon, buti na lang at umatras na sila. Malapit na maghapon, at hindi na nila ipagpatuloy ang kanilang pag-atake sa gabi kung makakalagpas kami sa hapon. Gayunpaman, dapat mabilis na pataasin ng lahat ang kanilang husay sa pakikipaglaban kung maaari. Sino ang nakakaalam kung susuko sila o ipagpatuloy ang kanilang pag-atake pagkatapos ng kanilang paghinto? Ang mga nauna ng Gumon ay nanghina sa pag-iisip. Totoong malalagay sila sa mahirap na kalagayan kung ang mga miyembro ng Bloodshed Clan ay atras lamang para magpahinga. Buntong hininga. Si Angus at ang iba pa ay talagang nakakainis. Hindi ba't nangako sila na babalik sila para makiusap para sa atin sa kanilang mga tao at dalhin ang 9 Army dito para tulungan tayo? Miyembro pa ba sila ng alyansa? Guard! Bakit hanggang ngayon walang gumagalaw? Ungol ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Cabello, lubos na hindi nasisiyahan. Mukhang malungkot din si Helena. Siguro masyadong malakas ang Bloodshed Clan. Sa tingin ko, hindi natin may lalagay ang lahat ng ating pag-asa sa iba. Gayunpaman, kung hindi tayo tutulungan ng mga tao ng 9 Army, wala tayong pag-asa na mabuhay. Isang matandang lalaki mula sa isa sa mga second-class na aristokratikong pamilya ang may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang Bloodshed Clan ay walang kasing daming tao tulad natin, at marami sa kanila ang malamang na namatay sa labanan sa kagubatan, ngunit mas marami silang mga master sa Ultimate God level. Sa oras na iyon, hindi tayo katugma sa kanila. Kung wala ang tulong ng 9 Army, paano natin sila lalabanan? Para tayong matatalo. Biglang bumulalas ang isa sa mga miyembro ng pamilyang White, narito. Tingnan mo, ang mga taong iyon mula sa Bloodshed Clan ay tila lumilipad patungo sa direksyon ng 9 Army. Ito ay mahusay. Sasalakayin ba nila ang 9 Army? Lahat, lumabas tayo sa kagubatan mula sa gilid at lisanin ang isinumpang lugar na ito.
Sa panahong iyon, tanging ang walang hangganang kalangitan ang magiging limitasyon natin. Kung ang lahat ay umalis ng hiwalay, naniniwala ako na ang ilan sa atin ay mabubuhay. Tuwang-tuwang mungkahi ng isang kalbong lalaki. Gayunpaman, sinabi ng isa pang lalaki, hindi. Hindi tayo masyadong pamilyar sa sitwasyon sa lugar na ito, at hindi ba mas mahirap para sa atin na manatiling buhay kung papasok tayo sa teritoryo ng Alliance Guard? Sinabi ng isa sa mga elder ng pamilya Wood, hindi tayo maaaring umalis ngayon anuman ang mangyari, kailangan nating manatili at hintayin si Young Master Jackie at ang iba pa. Kung wala sila, matagal na tayong namatay. Paano tayo makakaalis ng ganun lang? Higit pa rito, si Young Master Jackie ay isang third-grade alchemist, at mabubuhay lamang tayo kung susundin natin siya. Baka lumakas pa tayo. Kabanata 18:17. Tama. Makakaalis na kayo kung plano ninyong gawin ito, at malugod naming tinatanggap ang mga gustong manatili, ngunit kung pipiliin ninyong umalis ngayon, huwag ninyong sisihin ang aming pamilyang puti kung hindi namin kayo tutulungan kapag nasagasaan ninyo ang Bloodshed Clan mamaya, bulong ni Yolanda. May sariling plano si Young Master Jackie sa paghiling sa amin na maghintay dito. Kung gusto ninyong umalis ngayon, hindi namin kayo pipigilan. Tama. Sumama sa isa pang elder ng White Family. Tama si Elder Yolanda. Kung sino man sa inyo ang nagpaplanong umalis ngayon, huwag mag-atubiling gawin ito. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng napakarami sa atin ay hindi isang magandang bagay, at maaaring mabigatan tayo ng ilang tao. Mas magiging madali para sa atin na kumilos sa mas kaunting mga tao. Napayuko ang lahat, walang naglakas loob na umalis pagkatapos ng kanilang sinabi. Hindi sila tanga. Kung wala ang tulong ni Jackie at ng iba pa, mahihirapan silang mabuhay, kahit na umalis sila sa lugar. Higit pa rito, walang nakakaalam kung ang mga miyembro ng Bloodshed Clan ay nagpadala ng ilang mga disipulo upang bantayan ang paligid ng kagubatan. Nang mapansin kung paanong wala nang nagpipilit, naglakad si Helena at nakangiting sinabi, kami, ang pamilya Cabello ay talagang nananatili. Kailangang may dahilan kung bakit biglang umatras ang mga tao sa Bloodshed Clan. Paano kung nagpwesto sila ng iilan sa kanila na nagbabantay sa paligid ng kagubatan habang hinihintay kaming lumabas? Hindi naman sila tanga, kung tutuusin. Sa sandaling ito, si Jackie at ang iba ay sa wakas ay nakita at bumalik sa wakas. Nako, napakaganda. Nakabalik na si Jackie at ang iba pa. Natuwa si Venus nang makita silang bumalik. Nag-aalala sila kay Jackie at sa kanyang mga kasama dahil naglalakbay ang kanyang ama. Kasama niya. Ito ay, syempre, isang mapanlinlang na paglalakbay dahil kailangan nilang makipaglaban sa mga master ng Bloodshed Clan upang bilhin ang iba ng ilang oras. Ito ay mahusay. Ligtas ang lahat. Napangiti rin si Daniela ng sarap. Lumapit sa kanila si Selena at nagmamalasakit na nagtanong, Honey, how are you? Kumusta ang husay mo sa pakikipaglaban ngayon? Hindi ka naman sugatan, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nasaktan, at maayos ang lahat. Nasa 7th grade Ultimate God level na ako ngayon, at kaya akong mag-cultivate ng 3rd grade Intermediate pills. Ngumiti si Jackie at hinawakan ang kamay ni Selena. Namula si Selena nang hawakan niya ang kamay niya in public. She rolled her eyes at Jackie shyly before she pulled back her hand. Buti naman walang nangyari sa iyo. Labis kaming nag-aalala nitong mga nakaraang araw, nag-aalala na baka makatagpo ka ng mga master ng Bloodshed Clan. O aking Diyos, isang pangpitong baitang antas ng Diyos. Novel drama. Marunong pa nga siyang magtanim ng 3rd grade Intermediate pills. Napakaganda. Tama, si Young Master Jackie ay tunay na master sa mga masters. Hindi lamang siya malakas sa mga tuntunin ng husay sa pakikipaglaban, ngunit hindi kapani-paniwalang may kakayahan din siya sa mga tuntunin ng paglilinang ng mga table tasks. Mukhang hindi siya mahihirapan sa paglilinang ng tableta sa ika-4 na baitang at pag-angat ng spell ng Batang Ginang. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Jackie. Talagang nakakatakot ang kanyang pambihirang tagumpay. Haha, malakas talaga si Young Master Jackie. Ano ang ibig mong sabihin, wala kaming nakasalubong na masters mula sa Bloodshed Clan? Nakilala namin ang isang elder mula sa Bloodshed Clan na nasa 9th grade Ultimate God level, ngunit tinapos siya ni Young Master Jackie noon at doon. Tumawa ng malakas si Kenneth. Panipi. Higit pa rito, lahat kami ay nakapasok sa antas ng pangibabaw na Diyos ng ika-6 na baitang dahil kay Jackie. Gayon din, ang sagradong babae ng Supreme Clarity Sect ay nasa 5th grade Ultimate God level. Kabanata 18:18. Paano ito naging posible? Pinatay ni Young Master Jackie ang isa sa mga elder ng Bloodshed Clan. Ibig sabihin kaya ni Young Master Jackie na labanan ang kanilang sect master. Ang ilan sa mga miyembro ng mga pamilya ng Anino ay labis na nabigla nang marinig nila ang record ng labanang ito. Ito ay mahusay. Mayroon kaming ilang mga master sa amin ngayon.
Kasama ang mga taong nakapasok sa first grade at second grade Ultimate God level dito, kami ay isang medyo solidong miyembro ng team ng Bloodshed Clan na hindi kami madaling pahirapan. Masayang ngumiti si Helena. Ang lahat ay nabuhayan ng loob at panatag, alam na ang ilan sa kanila ay may higit na husay sa pakikipaglaban at nanagawang patayin ni Jackie ang isa sa mga matatanda ng Bloodshed Clan. Kabutihan. Ang aming Family Master. Ang aming Family Master ay nasa 6th grade Ultimate God level din. Tuwang-tuwa ang buong pamilya Cabello sa kaalaman, at nanginginig pa ang ilang matatandang lalaki habang nagsasalita. Hindi nila inaasahan na ang kanilang Panginoon sa pamilya, si Alejandro Cabello, ay nakapasok sa antas ng pangibabaw na Diyos sa ika-6 na baitang. Oo, at salamat kay Jackie. Kung hindi niya ako binigyan ng pills, hindi ako makakalusot ng ganoon kabilis. Kung maglalagay tayo ng alinman sa gayong mga table tas sa labas, tiyak na mag-uudyok ito ng labanan sa pagitan ng mga masters. Tumango si Alejandro, at sa paraan ng pagtingin niya kay Jackie, halatang kinilig siya dito. Kung hindi sila nahuli sa ganitong masalimuot na sitwasyon at nagkaayos na ang lahat, palibhasa'y kakapasok pa lang nila sa kagubatan, gusto niyang pakasalan agad ni Jackie ang kanyang anak. Samantala, ang isa sa mga elder ng Supreme Clarity Sect ay tuwang-tuwa na naglakad patungo kay Melody at hinawakan ang kanyang kamay, nagtanong, Sacred Lady, mayroon. Tunay na ba kayong nakapasok sa 5th grade Ultimate God level? Ang mga disipulo ng Supreme Clarity Sect ay tumingin sa kanya ng may mataas na pag-asa, kung saan si Melody ay ngumiti ng mahina at tumango. Oo, at lahat ng ito ay dahil kay Young Master Jackie. Hindi lang niya kami iniligtas, kundi binigyan pa niya ako ng tableta. At nadagdagan ng husto ang aking husay sa pakikipaglaban. Hindi ko alam kung paano babayaran ang kabaitan niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumakad si Oreo sa sandaling ito at sumigaw ng malakas, mga disipulo at matatanda ng Supreme Clarity Sect, magtipon at makinig sa akin. Napatingin ang lahat kay Oreo, nagtataka sa nangyayari. Nakangiting walang pakialam si Oreo nang matagumpay niyang nakuha ang atensyon ng lahat. Lahat, makinig kayong mabuti. Mula ngayon, hindi na ako magiging Sect Master ng Supreme Clarity Sect, at itatalaga ko na ngayon si Melody Lawson, ang ating sagradong babae, bilang Sect Master. Siya na ang magiging Sect Master mo simula ngayon. Pavilion Master, ako, hindi ko ito tatanggapin. Mabilis na pabulaan na ni Melody habang papalapit. Pavilion Master, nakalusot ka na sa Ultimate God level, at mayroon ka pang 100 taon na nauuna sa iyo. Kung makapasok ka sa Soul Penetrating level sa hinaharap, mas marami ka pang taon sa unahan mo, kaya hindi mo na kailangang ipasa sa akin ang posisyon ng Sect Master ngayon. Siyempre, nasa katandaan na si Oreo, at inaasahan ng lahat na ipapasa niya kay Melody ang posisyon ng Sect Master sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay dahil nakalusot na siya sa sukdulang antas ng Diyos at mas maraming taon ang nauna sa kanya. Tiyak na magpapatuloy si Oreo sa pagiging Sect Master, ngunit walang sino mang umasa na bababa siya sa sandaling iyon. Umiling si Oreo, may maliit na ngiti sa kanyang mukha habang iginiit, ang Sect Master ay dapat na isang taong may kakayahan. Ikaw ay bata pa, may talento, at nasa 5th grade Ultimate God level ngayon. Matagal ko nang gustong ipasa sa iyo ang posisyon ng Sect Master, ngunit hindi ko ginawa dahil hindi sapat ang iyong husay sa pakikipaglaban at hindi ka sapat. Dumating na ang oras, Melody, at hindi mo na ako matatanggihan sa pagkakataong ito. Naiintindihan mo ba? Kabanata 18-19. Pagkatapos ay tinawag ni Oreo ang mga miyembro ng Supreme Clarity Sect, yuhod sa inyong bagong Sect Master. Sa pangunguna ng isang elder, ang buong Supreme Clarity Sect ay sumaludo ng malakas, best wishes, new Sect Master, for ascending to the position. Samantala, kinuha ni Oreo ang kanyang Sect Master token at ipinasa kay Melody. Sige, kung ganoon ang kaso, kukunin ko ang mantle ng Sect Master. Sa wakas ay tumango si Melody at kinuha ang token. Mangyaring bumangon, lahat. Kailangan lang nating magsanay ng mabuti ng magkasama sa hinaharap. Bagamat ang lugar na ito ay isang magandang lugar para sanayin, alam ng lahat na may mga puwersa sa Alliance Guard na sadyang tumuturo patungo sa atin, at maaari tayong makaharap sa mas maraming panganib sa hinaharap. Gaano man karami ang natitira sa ating sekta, sana ay manatiling nagkakaisa at magtutulungan ang lahat. Napangiti si Oreo sa kasiyahan ng tumayo ang lahat. Pavilion Master Melody, ikaw na ngayon ang Sect Master, hindi na ang sagradong babae ng ating sekta. Maaari mo nang tanggalin ang iyong belo ngayon. Kulay pink ang mukha ni Melody sa kahihiyan, bagamat tumango siya bago marahang hinubad ang saplot na suot niya sa loob ng maraming taon. Marami mula sa ibang mga pamilya ang naghihintay na makita ang tunay na hitsura ng sagradong ginang, kaya't lahat sila ay nakatuon sa kagandahang iyon na nakatayo sa unahan.
Dahan daw ang itinaas ang tabing, at nakita ang halos perpektong mukha. Napakaganda niya kaya maraming tao ang nagulat. Ang nahihiyang ngiti ng dilag ay lubos na nakakabighani, ngunit ang iba ay nadama lamang niya ng kabanalan at kadalisayan. Halos hindi maisip ng iba ang mga lapastangan sa kanya. Anong kagandahan? Maging si Daniela ay hindi maiwasang mapangiti. Ang kagandahang ito ay maihahambing sa kanilang tatlong magkakapatid. Higit sa lahat, ang kanyang ngiti ay napakalinis, isang ngiti na hinding-hindi nila makukuha. Nahihiya habang nakatingin sa kanya ang lahat, agad na iniba ni Melody ang usapan, "Young Master Jackie, ano ang susunod nating gagawin?" Mukhang umalis na ang mga Bloodshed Clan, no? Noong nakatayo kami sa tuktok ng bundok na ito, napansin namin na ang mga taong iyon ay lumilipad palabas ng kagubatan patungo sa direksyon ng Nine Army. Hindi natin alam kung nag-iwan sila ng mga pagtitipon ng mga lalaki sa labas ng kagubatan. Niloloko ba nila tayo? Walang pakialam nang umiti si Jackie at tumingin sa kagubatan sa ilalim nila bago niya sinabing, mukhang karamihan sa kanila ay nakalabas na sa kagubatan. Kahit na baka may naiwan sa labas ng kagubatan, hindi ko akalain na marami sila. Kakayanin natin ang mga taong iyon, at least. Isa sa mga Panginoon ng pamilya mula sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya ay nag-isip tungkol dito bago tinanong si Jackie, kung ganoon, Young Master Jackie, dapat ba nating pangunahan ang ating mga tao at magmadaling lumabas ng kagubatan? Bukod sa mga nanggaling sa dagat, hindi naman dapat marami ang sumama sa atin sa kagubatan sa ilalim, di ba? Hindi na lang natin mapapansin ang mga taong iyon dahil halos lahat sila ay patay na. Mayroong ilang daang libo tayo rito, at kung mabilis tayong lilipad mula sa kagubatan, aalis tayo sa lugar na ito. Sumimangot si Jackie habang tahimik na pinag-isipan ang lahat bago sumagot, wala kaming gagawin ngayon. Tingnan natin at tingnan kung ano ang plano nilang gawin pagkatapos magtungo sa Nine Army. Ang kagubatan na ito ay isang lugar na puno ng mga kayamanan, at sa tingin ko ang Bloodshed Clan ay matagal nang nagnanais na sakupin ang lugar na ito. Kabanata 1820. Matagal na nilang plano ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Nash nang marinig iyon. Ang ibig mo bang sabihin ay handa na ang Bloodshed Clan na salakayin ang Nine Army? Tumango si Jackie. Sa tingin ko, malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Malamang na napatay nila ang marami sa ating mga tao sa nakalipas na 2 araw dahil parang hindi na madalas ang mga labanan ngayon. Gayunpaman, mayroon sila. Walang ideya na nailigtas namin ang mga tao sa unahan nila at ipinapalam sa mga tao sa daan na magtago sa lugar na ito. Ang elder mula sa second class na aristokratikong pamilya na nagsalita noon ay lalong natuwa nang marinig niya ito. Tuwang-tuwa siyang nagsalita, napakaganda. Maganda ito, Young Master Jackie. Kung sasalakayin nila ang Nine Army, gagamitin natin ang pagkakataong ito para makatakas. Tuwang-tuwang tumango ang ilan sa posibleng pagkakataon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging matigas ang ekspresyon ni Jackie nang magsimulang magtanong sa lalaki, kung ganoon nga, saan tayo tatakbo? Base sa pagkakaintindi ko, tiyak na ipapadala ng mga puwersa ng Alliance Guard ang kanilang mga sekta o iba pa para tugisin tayo kung alam nilang napakarami sa atin ang nakapasok sa lugar na ito. Bukod pa riyan, sinabi sa akin ni Ella Levine, na nakilala ko kanina, na ang lugar na ito ay hindi kasing laki ng ating Daxia. Hindi ito kasing laki ni Daxia. Naputol ang ekspresyon ng mukha ng matanda nang marinig ito. Naisip niya noong una na ito ay isang independenteng espasyo, medyo sapat na malaki. Kailangan lang nilang maghanap ng liblib na espasyo at magtago pagkatapos tumakas mula sa kagubatan, at dahan-dahang mangyayari ang mga bagay pagkatapos. Sa hitsura ng mga bagay, gayunpaman, tila hindi ganoon kadali. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin kung hindi tayo aalis na may napakagandang pagkakataon? Magsisimula na ba tayo ng away sa kanila? Napaisip si Alejandro at tumingin kay Jackie, halatang nagtataka. Tumango naman si Jackie. Oo, kaya natin silang labanan kung magsisimula ang labanan. Wala bang sino man sa inyo ang napupuot sa Bloodshed Clan, dahil pinatay nila ang napakarami nating mga tao? Hindi ba ninyo naiisip na maghaiganti? Naglakas loob silang salakayin ang siyam na hukbo, at nangangahulugan ito na lubos silang kumpiyansa. Base sa alam ko, iisa lang ang master nila na nasa first grade soul penetrating level. Ang Bloodshed Clan ay mas malakas kaysa sa Nine Army, ngunit hindi gaanong maabot. Sandaling huminto si Jackie bago niya idinagdag, bagaman marami silang napatay sa ating mga tao, marami rin tayong napatay sa kanila, kaya nagdusa din sila ng malaking kawalan. Nakikipaglaban sa Nine Army sa sandaling ito. Haha! Sa katunayan, ang magkabilang panig ay makararanas ng pagkatalo. Hindi nila inaasahan na napakarami sa amin ang naiwan sa loob ng kagubatan dito. Kung pupunta tayo at tutulungan ang Nine Army sa oras na iyon, tiyak na mananalo tayo.
Tumango rin si Nash bilang kasiyahan pagkatapos niyang marinig iyon. Siguro alam na ng Nine Army kung ano ang nangyayari sa kagubatan, hindi nila maaaring hindi alam. Binanggit ni Helena na ang ilan sa kanilang mga nakababata ay nagsabi na babalik sila at ipaalam sa kanilang unang Fortress Master. Nangangahulugan ito na alam nila ang tungkol sa sitwasyon ngunit walang ginawa. Ibig sabihin, takot din sila sa Bloodshed Clan. Ngumiti ng mapait si Jackie. Oo, hindi lamang sila natatakot, ngunit sila ay medyo makasarili rin. Akala namin may sasabihin sila sa kabilang partido o may gagawin, pero sino ba ang nakakaalam na wala silang ginawa? Pupunta pa ba tayo para tulungan sila? Gusto ko silang patayin ng husto. Galit na sigaw ni Venus nang marinig ang lahat. Haha, hindi na mahalaga ang dahilan kung bakit nila ginawa ito. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangan nating gawin ito kung gusto natin ang kanilang suporta sa hinaharap. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.